So yun guys, what's up? Banggit ko nga sa TikTok natin na magbabalik YouTube tayo, no? So dati kasi nag-YouTube na tayo pero hindi natin masyadong na-prioritize. Balik YouTube tayo for Luna sa Brio natin. Sama-sama tayong matuto kasi first car natin siya. Tapos first time car owner din. Wala naman kasi tayo minanong sasakyan. Sa mga katulad natin dyan na nakaka-relate na first time magkasasakyan, ngayon pa lang din ako natututo. So totoo lang, ngayon pa lang din ako natututo sa mga bagay na tungkol sa sasakyan natin, kung paano natin siya ingatan, kung paano natin siya mamahalin. So simulan na natin. So bakit nga ba Honda Brio, no? So way back 2022 nung nabili natin siya. Paganda lang kasi nung kumuha kami nito, yung price niya after a year, tumaas siya ng as in 100k. So, mabalik tayo. So, simulan na natin. Bakit nga ba Honda Brio? So, una sa lahat, maliit lang kasi yung bahay namin. Nag-isip ako kung sino yung pinaka mag-fit sa parking namin na pinakasulit. So, nag-research na rin tayo dyan. Compare ko na yung mga ka-level niyan. For example, Brio, mga kasabay niyan dati, Wigo, Mirage Hatch, Espresso, bagong nandun din yung Espresso nun mga compact cars. Swift, isa pa yun sa Swift, tapos yung Yaris, sinama ko na din yun. Tagal ko nag-review nun, sinabi ni Mrs. na kukuha na kami sakyan. Timing naman, okay pa yung pricing nila nun, hanggang sa bumagsak ako sa Brio in terms of engine, sa performance, forma, at lahat na yan kasi hatch naman sila. Nanimbang ako, nanalo si Brio. Hindi naman tayo nagsisi doon. Wala ka nang hihilingin pa. Yung Swift, maangas din yung nun. Pwede rin sana yun Kaso medyo mas mataas naman yung price niya compare sa Brio that time Siyempre si Yaris, isa sa pinagpilian natin. Yun, mahal talaga yun. Naman, ito na siya ngayon. 3 taon na siya sa akin. Wala pa naman ako nagiging problem. Tapos ngayon, tuloy-tuloy pa rin naman yung mga discoveries. Marami nakaka-relate sa kanya sa mga Honda Brio Club. Sobrang solid. First impression sa Brio, simple lang siya pero pogi talaga sa labas. Kahit stock pa lang niya. Since Honda kasi, lahat ng sasakyan nila medyo tindig talaga kahit stock yan. Medyo mababa yung ground clearance talaga nila compare sa mga competitors nila sa market. Kahit stock pa yan, tindig talaga. Lagi nilang priority yung performance at saka looks. Since first time natin magkasasakyan, rumekta na tayo sa CVT, no? Hindi naman wala tayong experience sa manual na. Kumbaga sa panahon na kumuha tayo, nauuso na yung CVT automatic dahil na rin sa kalagayan ng traffic sa atin. Ayun na rin natin mahirapan. Kumbaga first time mo, tapos baka problemahin mo pati yung pag-drive, nag-CVT na lang muna tayo. Isa sa mga nagustuhan ko sa Brio natin, di man siya singtipid ng mga naririnig natin sa Mirage kasi sa bayaw ko, Mirage na hatch, tipid talaga yun, tapos manual pa siya. Si Brio kasi, ngayon kasi nagre-range ako ng siguro 12 to 13 kilometers per liter, city at saka long drive. Pag long drive, solid yan, mga 16, 17 yan, puro expressway. Yun, yung power para sa akin, ramdam na ramdam ko siya, tapos 1.2, enough na rin yung power niya para mag-overtake ka, tapos bumakba ka pag sobrang linis ng kalsada. Ma-i-enjoy mo siya kahit papaano. Sa iba, mostly, pinakaayaw nila yung ground clearance. Bago kasi kumuha ng sakyan, alam mo naman na si Honda, yung ground clearance naman yan, medyo negative talaga kung ground clearance yung concern mo. Hassle kasi siguro depende sa lugar nyo, kung sobrang lubak lagi dyan, hassle sa part mo. Kasi sa akin okay naman siya nagbaba pa nga tayo. Nagbaba pa nga tayo Gusto natin yung tindig talaga. Kasi yun nga, sabi ko, Honda, performance and looks tsaka tindig, nandiyan na yun, magkasama na kasi, pinagsama kasi talaga nila lagi. Sa maintenance naman, first 3 years kasi niyan guys, under warranty, encourage na sa kasa pa. Nasulit ko naman yung 3 years sa kasa. Yung kasa kasi na pinag-maintenancean ko dyan sa Carmona, mabait yung SA. Siya kasi yung evaluate ng PMS before ipasok doon sa loob para i-check ng mga maintenance personnel. Since hindi naman daily driven Brio natin, siya na yung tatanggal ng mga hindi masyadong kailangan. Set niya lang yung tamang PMS natin. Tinatanggal niya yung mga hindi importante, kumbaga. After ko ng 3 years, mabas na rin talaga ako. Kasi research na rin tayo, mas mura din talaga sa labas. Monitor naman natin yung sasakyan natin kaya alam ko yung mga dapat i-check lagi, dapat bantayan at palitan. Yun lang naman yung yung isa sa mga ayaw ko sa Brio, yung sino-stock pa siya, sino-stock fresh from kasa. Given kasi talaga na hatch siya, hatchback.
yung road noise talaga. Tindi ng road noise niya, karinig mo yung kalsada. Lalo na kung hindi naman asphalt, hindi siya asphaltado. Tapos ngayon, nung ano pa tayo, fitments pa tayo, yun na. Sabi ng iba, given na hatch, kasi even yung ingay ng likod, rinig mo kasi tagusan nga naman yung trunk mo. Unlike sa sedan, may boundary pa sa trunk tsaka sa pinakaloob ng sasakyan mo. Yun guys, inintruhan ko lang tong vlogging natin para may idea tayo. Konting idea sa akin. Sa TikTok kasi ako nag-upload mga short clips, montage ni Luna. Yan, sa mga supporters ko dyan, maraming salamat sa inyo guys. Appreciate ng mga sharings ko sa TikTok, no? Inspired din ako na maggawa na ng long clips dito sa YouTube para naman mas marami, mas maging malawak pa yung banding natin. Kung brio lang yung makapanood yung most of the time sa akin. Kasi nga, first time car owner ako eh. Yung sasakyan natin, wala naman ako minana na sasakyan natin na basta manual man yan. Pero malay nyo, balang araw, di ba? Magkaroon pa tayo ng sasakyan, project car, hindi natin alam. Hindi natin masasabi. Yun nga, maraming salamat sa mga solid supporters natin dyan. Next vlog natin, discuss na lang din natin yung mga basic upgrades actually sa mga planning dyan. Hindi man yung Brio, bagong sasakyan for the year 2026. Parang crucial niyan ngayon. Lalo na pumapasok na yung mga EVs, yung mga basic upgrades nyo na importante para sa safety, sa unang sasakyan natin para maalagaan natin mas tumagal. Yun lang, maraming salamat sa pag-support. Follow na lang din tong YouTube natin para mas magtuloy-tuloy tayo. Banding natin. So sabay-sabay tayo matuto. Subscribe.